benepisyo ang pagtakbo. Ito'y nakakapagpabata o pinababagal ang aging process o pagtanda. Tumutulong rin sa pagbaba ng blood pressure. Nagiging mas malakas ang baga. Tumatalas ang utak. Nagpapababa ng kolesterol. At nakakatulong pa sa mood ng tao. Ika nga, nagiging mas masaya ka. Ayon pa kay Jim Saren, isang performance enhancement specialist, pangmatagalan ang epekto ng running sa katawan. Ang maganda sa running, una yung cardiovascular endurance natin na de-develop. Okay. Habang tumatanda tayo, talagang bumabagsak yung ating stamina. With running, na-improve natin yon. Pero also, maganda sa running, yung bones mo, lumalakas din. So Talaga? Yes, it's actually nakakapigil siya ng osteoporosis. Talaga, yung running? Yes, ang maganda, nakakatawa kasi sa buto natin, hindi natin napapansin lang yan. Pero yung buto, pag binigyan mo ng stress, winert out mo siya, mas lalakas siya. Kung maraming benepisyo sa kalusugan ng pagtakbo, benepisyo naman ang pagtakbo ng Pinoy Ultra Runners para sa kanilang tinutulungan. Kakaibang grupo ang Pinoy Ultra Runners. Tumatakbo sila hindi lang para sa kanilang mga sarili, kundi para makalikom ng pera para sa Kite Foundation, na siyang tumutulong naman sa mga batang may cancer. So the idea is that we want to empower people to do something. Na we've been running, takbo tayo ng takbo, wala namang minsan napapala. So might as well invest it on something else, which is those people who need money. Ilan sa mga miyembro nila, Neville Manawis, history professor sa Ateneo de Manila. Woke up one day, running shoes, started running. And then it took me a lot of places, improve my self-confidence, nag-improve yung structure ko sa buhay. Dr. Paulo Punsalan, orthopedic spine surgeon sa Medical City. It's just a will, na parang sa simula, lalabas ka lang, tapos maglalakad ka lang, tapos nun, unti-unti, tatakbo ka na mas matagal, and ultimately, you begin to feel the benefits of that. Jeremy Go, marketing associate ng isang kumpanya. I only started running around last year. Una, di ba, sasali ka sa 5K, 10K, and then you hear, uy, marathon, and then you're like, sige, I'll try that, Nakatakot na nga yung marathon. Oh. And then you think, siguro ito na yun. Pag nagawa ko na to, ay parang you feel an accomplishment. Magkakaiba man ang kanilang buhay at propesyon, ang hilig naman nila sa pagtakbo ang nagbuklod sa kanila bilang isang grupo. Mula sa 6 na individual noong 2007, nabuo ang Pinoy Ultra Runners. The Pinoy Ultra Runners was born last year, July, during the Milo Marathon. Ang aim ng Pinoy Ultra Runners is to promote ultramarathon in the Philippines, which is actually anything beyond 42 kilometers. Ibig sabihin, mas mahaba pa sa 42 kilometers ang tinatakbo nila. Maniwala kayo, tumatakbo sila ng 100 kilometers? Yan ang haba ng North Luzon Expressway. Then I don't believe there's any other running groups out there. Sa Pinoy Ultra, we're not a competitive organization. We don't go out there aiming to be on the top step of the podium every day. Ang aim, actually, the organization was formed to promote ultra running in the Philippines. The commitment, especially with this group, the Pinoy Ultra Runners, we do it for a cause. So that's what you keep in your mind the whole time, that you're doing it for a greater good. And that keeps you going, to eventually cross the finish line, even though at times you really just ask yourself, why am I doing this to myself? Why do I have to continue? I can just quit now, ride the car and go home, sleep. Pero if you're doing it for something beyond yourself, then you're motivated. Nung nakaraang taon, tumakbo sila ng 100 kilometers para sa Kite Foundation. Nakakatatlong marathon na sila para sa Kite. Mula noon, halos kalahating milyong piso ang nakalap nila para sa Kite.
bawat takbo nila, kahit ang naisip nila, i-equate natin siguro, napakadaming gamot na at medical procedures ang nasuportahan ng tulong nila para sa mga bata, sa mga tin-turn over nila sa amin. Dito sa National Children's Hospital, isa sa mga partner hospital ng KAIT, naabutan namin si Neville at si Dr. Paulo na binibisita ang mga batang nakakonfine rito. Kasi wala naman kaming regular funds na pinaghuhugutan. So nung sinabi nila na pinili nila ang KAIT, nabawasan yung worry namin. At least para dun sa purpose nila, madadagdagan yung pondo na binibigyan namin para sa mga bata. Isa si Ate Jocelyn Martin sa mga tinutulungan ng KAIT. Nakakonfine dito sa ospital ang kanyang anak na si MJ dahil sa sakit na acute lymphocytic leukemia o ALL. Ayon sa kanya, 2 taon na raw silang nakikinabang sa mga perang ibinibigay sa KAIT. Kung kami lang ang talagang di namin kayang solusyonan yung problema namin sa pagpagamot sa anak namin, lalo na pag nangangailangan kami ng antibiotic. Baga, malaking tulong sila sa amin. At saka sa mga bata, nagbibigay sila ng kasiyahan sa bata. Hindi medalya ang habol ng Pinoy Ultra Runners Group. Para sa kanila, ang premyo ng kanilang pagtakbo ay nararamdaman nila sa mga ngiti ng mga batang naiibsan ang karamdaman. Sa amin kasi, hindi naman kami after talaga sa prize money or anything like that. It's about participating, inspiring people. Yung motto nga namin sa Pinoy Ultra Runners is help change lives a kilometer at a time. So takbo kami ng takbo, naisip namin kung bawat takbo namin, bawat hakbang namin, bigyan ng piso, 10 piso, malaki matutulungan namin.